Ito po ay review at checking ng Markol ilan? 6 to 24 by 50 with last digit of serial number medyo di makita, 5565. Mamaya pipicturean ko na for reference. Yan, it was returned with a complaint na hindi siya may zero. Ayaw daw gumalaw ng reticle while turning the turrets. So ako may idea na ako kung ano yung nagawa nila na error at saan nanggagaling yung error. Pero hindi may ibig sabihin na very correct ako or hindi ako mali. Pero may probability na galing sa misalignment ng barrel ng rail, saka possible na sabit sa silencer if ever bago yung barrel, yung buong setup. So this scope is already at optical zero, almost at optical zero. Ito papakita ko yung movement niya. Yan. Sakto lang na merong, hindi ko alam kung anong tower to. Actually sa puno ko lang tinututo kanina, kaya lang gumagalaw yung puno dito lang sa harap ng studio. So eto, nakita ko lang meron nga palang tower dito. First time ko siya matututukan actually. So without further ado, turn on turrets. Medyo may konting galaw lang dahil di siya naka-clamp. Pero for reference natin yung middle intersection ng reticle. Ayan, sa may, di ko alam kung anong part ng tower yan. So dyan ako, though yung mga turrets ko ay hindi naka-set sa zero talaga. Okay, max. Mali. Hindi pala ako naka-optical zero kanina kasi nasa 4 mils ako dito sa kabilang side. So, lagay ko lang sa 3. So, 3 mils na hold. Should be 3 mils din sa kabila. Oh, sobra pa. Anyway, moving ang windage niya. Hindi pa nag-uusapan yung travel kung ilan yung travel niya. Ang issue is hindi na gumagalaw. So ito, elevation naman. Sorry. Okay, maxed out. Medyo nape-press down ko yung turret kaya humihigpit. Pero laking turrets kasi ito, so kailangan mo siyang pull up sa elevation, tapos yung windage naman is kailangan mo pull to the side para mapihit mo siya. So kung nakalock siya or kung naka-DN, ibig sabihin nakalock siya, hindi mo talaga siya mapipihit. Kaya kung i-complain na hindi siya mapihit is dahil nakalock siya. So you have to pull it up. Tapos yung isa naman, yung windage is you have to pull it on the side. Ayan. So ito maxed out na. Tignan natin sa gitna. Ito, dial, windage. Balik ulit. So dadial ako ng konti sa elevation and then try to dial din yung windage. Try ko balik sa gitna. Dial sa elevation. Dial sa windage. Assuming para ka nag-zero. Baba ng reticle. Dial ulit ng windage.
Yun. So, merong side na hindi ka magta-travel. I mean, hindi magta-travel yung reticle due to the maximum area or limit ng glass sa loob ng tube. Ito yung na-experience ni client. So, ang nangyayari is baka meron siyang barrel drooping or misalignment. Ang nangyayari is nasa edge na nung scope tube yung mismong glass, kaya hindi na siya magta-travel. Didemo ko kung paano siya mangyayari. Yan, nasa limitation na siya. Yan. So, kung nasa pinakababa na siya nung travel ng glass within the tube, yan, hindi na magle-left right. Yan, ayan o, hindi na nagle-left right. Kasi nasa pinakababa na siya. Meaning, hindi naman siya, walang edge kasi bilog si tube eh. Pinaka sagad na travel na nung, ito daw, papakita ko pwede. Yan, kung mapapansin nyo, hindi na pa vertical yung naging angat niya dahil nasa pinaka sagad na nga siya na travel ng tube. So ito, gawa ko ng separate video. Nawala tuloy ako sa sa optical zero. Anyway, ang solution dyan is, ito yung solution kailangan i-optical zero nyo siya. So pag sinilip nyo siya, I'll try to demonstrate. So, windage muna. Try ko muna sa windage. Yun. Max out na pala ako dito sa kabila. Kanina ay meron akong 3.5 mil. Ngayon ay meron din akong 3.5 mil. So, pag hinari ko sa gitna ay optical zero for windage. Try to grab the scope para hindi masyado magalaw. Okay, so anong reference ko dito? Okay, itong medyo bulky area ng tower. Meron siyang 3 mil hold. Ba naman? 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. So ito more or less ang optical zero ng optical center ng scope. So this is the clearest part din sa mga medyo mid to low end na scope. Yung gitnang-gitna na yan. Kaya tinatawag siyang optical center kasi nakasentro lahat ng glass. So yan. Yung issue sa not moving ng reticle ay na-resolve. I mean, napakita na hindi naman siya issue talaga. Ito, try ko demonstrate. Ito yung scope in question. Yung tinest actually. Ito yung aking GoPro na sidecam. Ito yung pinaka-setup ko na ginamit. At i-demo ko yung ibig sabihin ko dun sa kanina, yung nagbo-bottom out na yung glass doon sa scope tube. Kailangan ko makakapag-demo ko ng medyo maintindihan ng nakararami. So, imagine, this is your scope tube. Ito yan, scope tube sa mga hindi nakakaalam. Ito yung scope tube na tinatawag. Where your scope rings attached to. Yan, ito yung pinaka-scope tube. Yan, meron tayo yung 25, 30, saka 34, 35 mm na mga scope tube. Sa case nitong scope ay 30 mm. Let's say ito yung pinaka-scope tube. Yan. Ito yung iyong glass na nandiyan yung reticle. Imagine na lang kasi wala akong anything na pwedeng i-represent si reticle. So, kung naka-optical center ka,
Optical center, meaning center ka ng elevation, center ka ng windage. So, nandyan sa part na yan, yung glass mo, yung reticle. So, kung nag-dial ka, elevation, pupunta yan dito. Nag-dial ka ng ibang direction, pupunta yan dito. Naka-optical center ka, nag-dial ka ng windage, left or right, kung saan ang travel ng iyong scope or reticle. Ngayon, let's say yung scope, yung barrel mo, may barrel drooping, or may possible error sa machining or anything na may error, ang impact ng bala mo is nandito sa part na to, or nandito sa part na to. O sabihin na natin yung pinaka-common, barrel drooping. So, mababa, yun tama. Ibig sabihin, yung barrel mo, kaya barrel drooping is nakababa, nakayuko na siya. So, kung ang pellet tumatama ng sobrang baba na nahihirapang habulin ng scope, so mag-elevation adjustment ka, punta ka sa pinakababa. Ngayon, kung dito ang tumatama yung bala mo, so you have to adjust the windage. Ngayon, pipihit ka ng windage turret. Ito elevation, sa mga di nakakaalam, ito yung elevation turret. Ang movement nito is up down. Ang movement ng windage ay left right. So ito yan, demo ko na lang para sa mga di nakakaalam. Up down elevation, left right windage. So back to scenario, nandito yung bullet drop. Nagdial ka ng elevation, so bumaba siya, na-align mo na siya, so you have to go left naman. So you have to turn your turret sa windage, yung turret. But you cannot move anymore because yung glass ng iyong scope ay naka-bottom out na. So naka-max out na siya. Wala nang way para mag-left right siya. Ito, medyo typical to sa mga low-end natin na scopes. Pero doon sa mga high-end, even naka-bottom out siya. Actually, hindi siya naka-bottom out na sagad na ganyan. Meron silang konting margin para kahit sabihin naka-bottom out na yung turret mo. So, andito yung limitation ng travel ng glass. Makakapag-windage dial ka pa rin. Yon, okay yon sa mga, meron yon sa mga medyo mid to high-end natin. Pero dito sa mga budget-friendly natin, wag na nating i-expect yun. Yun ang reality. So, nag-bottom out ka ng windage. Nandito yung impact ng bala mo. You have to turn the windage turret para pumunta dito. Pero yun nga, hindi na siya makaka-travel dahil naka-bottom out na siya or naka-max out na siya. Hindi naman siya pwedeng lumabas ng scope tube. Wala pong ganon. Kaya kung may makikita kayo minsan, nandito, yung impact ng bala, inunya nyo yung windage, i-adjust, so i-align nyo papunta dyan. Tapos ang next nyo gagawin ay elevation. So kung nandito yung tama outside na nung travel distance ng scope nyo or nung reticle, ang mangyayari is pababa siya, pag nag-max out na siya, mapapansin nyo nagka-curve na. So imbis na diretso siya pababa, magta-travel siya pa-side, papaganyan. Susundan niya yung bilog ng tube, yung glass, susundan yung bilog ng tube, gaganyan siya. Kasi nga naka-max out na siya. So wala nang other way to travel vertically pababa, kundi magiging sideways na lang. So pupunta siya dito. Magkakaroon na ngayon ng error kasi nga hindi na siya makaka-travel. Even though meron pa siyang available adjustment sa loob, pero yung glass mo is maxed out na. Nasa gilid na siya ng tube, na scope tube. So, ang natitirang fix talaga dyan is you have to optically zero your scope. Tapos, ang next mong gagawin is ipaayos yung iyong barrel. Hindi po yun sa scope magagawa. Unless, magsishim kayo sa likod or gagamit kayo ng adjustable mounts. Pero, syempre, ang pinakamagandang fix ay yung mismong cause ng problem, which is yung barrel alignment, saka yung kung may sabit man si silencer or hindi maganda yung pagkaka-indexing, pwede nyo siyang i-index para mas mataas yung maging tama niya
or naka-optical center. Ako kasi pag nag-i-indexing, hindi ko na to sinasabi sa iba. Pero ngayon sasabihin ko, hindi lang ako nag-i-indexing sa elevation. Laging optical center din. Yung scope ko, yan. Yung Markul na yan, naka-optical center yan. Pag kinabit ko yan sa Chronos ko or any other na baril ko, naka-optical center yan. Tapos dun ngayon ako mag-i-indexing. Ang indexing kasi usually is pinakataas na tama. So, pinakamataas. Meron namang nag-i-indexing, ang usual na nag-i-indexing is pinakamataas na tama lang. So, pag nakuha na nila yung pinakamataas, hanggang doon na lang sila. Ako po, ang ginagawa ko, extra service na, value for your money. Kung nag-indexing ako, pinakamataas, tapos kung saan yung optical center ng scope ko, doon ko siya ilalapit. So, sabihin na natin, lahat ng turns nung barrel, pantay-pantay. Lahat ng indexing marker, pantay-pantay siya. Hahanapin ko kung saan dun sa part na yon pinaka nakagitna. So, ako ganun ako mag-indexing. Pero wala namang problema kung gusto nyo lang hanapin yung pinakamataas na tama kung gusto nyo shortcut. Yung kasi ang pinakamabilis na trabaho, syempre. Ang hinahanap lang nila is pinakamataas na tama. Hindi na kina-question kung nakakaliwa ba yan or nakakanan. So, yun. Sana nasagot yung tanong. Kung umabot ka sa part na to, kahit sobrang haba ng video, thank you so much. Pero alam ko, informative yung nagawa kong video na to. Tiyagain lang ng iba at sa mga nagtiyaga, maraming salamat.